Nangaral. Genesis 27, 1-4. After Isaac had become old and almost blind, he called in his firstborn son Esau, who asked him, "Father, what can I do for you?" Isaac replied, "I am old and might die at any time. So take your bow and arrows, then go out in the fields and kill a wild animal. Cook some of the tasty food that I love so much and bring it to me. I want to eat it at once and give you my blessing before I die." So itong si Isaac ay isang bunga rin ng napakagulong pamilya dahil meron siyang half-brother na naging kaagaw niya sa maraming mga bagay at lumaki sila na laging merong ganong mga selosan sa pamilya. At siya man, itong si Isaac, ay inulit ang nangyari sa kanyang pamilyang kinalakihan. Meron na naman siyang paborito. At ang paborito niya ay ang kanyang panganay na anak na si Esau, na ayon sa kaugalian ay siyang tatanggap ng pagpapala at malaking-malaking mana mula sa ama imbes na yung ibang kapatid. At sa kanyang katandaan, sabi niya ay malapit na akong sumakabilang buhay, bago man lang mangyari yun ay manghuli ka ng hayop na lutuin mo ayon sa putahe na gustong-gusto ko, at pagkatapos kong kainin yon, ay bibigyan kita ng pagpapalang hinihintay mo, at ready na akong mamatay. So, a son's most coveted treasure is the father's blessing. At dapat nating unawain na sa sinaunang Israel, sa kanilang kultura, itong practice ng pagbibigay ng blessing sa isang anak, lalo sa panganay na anak, gave some social order. Nagkakaroon ng kaayusan ng lipunan dahil kung may kabuhayan ng isang pamilya, hindi nagkakahati-hati sa 8, 10, 10 anak na tigay isang dakal na lupa na lang tuloy natira sa kanila. Napupunta ito sa panganay. At yung mga ibang kapatid ay aasa na lang, tutulong at mangangamuhan sa kanilang pinakamatandang kapatid para yung property ay buo at hindi magkawatak-watak. So there was some social order because of the Israelites. Property was everything. Real estate was everything to them. Hanggang ngayon, sa mga lugar na yan, ay pinagbabakbakan pa ang property, ang real estate. But the same social order also gave family chaos. Kung paano napaayos ang panglabas na lipunan, doon naman nagkakagulo ang pangloob ng mga pamilya dahil nagkakaroon ng mga hidwaan, mga selosan, at agaw-agawan. So, handa na ang tatay na ibigay ang blessing sa kanyang panganay na anak. Maibigay lang yung gusto niyang kainin. Genesis 27, 5-10, Rebekah, the wife of Isaac, had been listening, and as soon as Esau left to go hunting, she said to Jacob, sa kanya naman paboritong anak na nakakabatang kapatid nitong si Esau, "I heard your father tell Esau to kill a wild animal and cook some tasty food for your father before he dies. Your father said this because he wants to bless your brother with the Lord as his witness. Now, my son, listen carefully to what I want you to do. Go and kill 2 of your best young goats and bring them to me. I'll cook the tasty food that your father loves so much. Then you can take it to him so he can eat it and give you his blessing before he dies." Itong sariling ina ni Esau na panganay, narinig yung nagaganap na usapan between the father and the panganay son. At tinawag niya ang kanyang bunsong anak na paboritong si Jacob. Sabi niya, "Handa na ang tatay mong ibigay ang blessing sa kapatid mo. Unahan mo. Katayin mo ang iyong 2 pinakamabata at pinakamalambot na kambing. Dali mo sa akin, lulutuin ko ayon sa kagustuhan na putahin ng iyong ama, at nang maibigay niya sa iyo ang blessing." So father had his favorite, mother has her own favorite. Perhaps to balance the inequity, dahil ang paborito ng tatay ay panganay, so naging pet naman ng nanay yung bunso para huwag naman sigurong dehado ang bunso. Or maybe because of simple bias.
Kasi ang hilig nitong si Bunso, kamukha nung nanay, lagi nasa bahay, nagluluto, nag-aayos doon. At ang hilig ni panganay, yung gusto ng tatay, lagi nasa labas, nag-hunting. Magkaiba ng hilig yung magkapatid na umayo naman sa magkaibang hilig ng kanilang ama't ina. So you can imagine the division, the competition, the stress and tension within this family. Lagi na lamang merong pagkakumpara, paghahambing, at pag-uunahan. Genesis 27:11-13. My brother Esau is a hairy man, Jacob reminded her, and I am not. If my father touches me and realizes that I am trying to trick him, he will put a curse on me instead of giving me a blessing. Rebecca insisted, let his curse fall on me. Just do what I say and bring me the meat. Sabi naman itong si Jacob, ang kinis-kinis po ng balat ko. Si kuya, mabuhok. Paano kung himasin ako ng tatay at malamang hindi pala ako si Esau, magagalit siya. Malabo na kasi ang mata nitong tatay, hindi na nakakakita sa katandaan. Sabi niya, at baka imbes na blessing ang ibigay sa akin, ay sumpa. Sabi naman ng nanay niya, talbog sa'yo, dikit sa akin. Pag isinumpa ka, ako ang aako ng sumpa na yon. Basta sundin mo ako. Lolokohin natin ang tatay mo para makuha natin ang blessing na para sa kuya mo. You know, overly protective mothers create weak sons. Kaya napaka-weakling nitong si Jacob. Laging nasa ilalim ng saya ng nanay niya. At kahit na sa maraming lipunan, pagka ang mga nanay sobrang protective sa kanilang mga anak na lalaki, ang tatanda na ng mga anak nila, bonjing pa, irresponsable pa, nagbabata-bataan pa at pabebe. Kasi binebebe-bebe ng nanay. Marami nagtatanong, bakit ang dami-dami mga lalaking irresponsableng asawa, walang kwenta, tamad? Siguro yung nanay, pinalaking ganon, kinonsinting ganon, kaya nagkaganyan-ganyan. Hindi lagi, pero madalas. Yun ang dahilan. At eto na naman to si Rebecca, isang typical na nanay na lagi niyang ini-spoil ang kanyang anak. Genesis 27:14-17. So Jacob brought the meat to his mother, and she cooked the tasty food that his father liked. Then she took Esau's best clothes and put them on Jacob. She also covered the smooth part of his hands and neck with goat skins and gave him some bread and the tasty food she had cooked. Binuo na talagang nanay na ito ang plano na lokohin yung asawa niya. Kinuha niya ang damit ng kanyang panganay na si Esau at ipinasuot sa kanyang bunsong si Jacob para pag inamoy-amoy ng tatay yung damit, ang maamoy ay yung amoy ni Esau. At yung makinis na balat, no problem. Balutin natin ang balat ng kambing na mabuhok para kung sakaling mahipo ang yung bisig, ay makita, ay balbon pala, ito nga talaga si Esau. At napakalinaw na lesson dito mga kapatid, that children could deceive their parents just to have ill-gotten blessings. Sila pa lang ang tao, no? Naglolokohan na sila. Kaya napakagandang pag-aralan at balik-balikan itong kwentong ito para di natin tularan. Genesis 27:18-20, Jacob went to his father and said, Father, here I am. Which of my sons are you? His father asked. Jacob replied, I am Esau, your firstborn. And I have done what you told me. Please sit up and eat the meat I have brought. Then you can give me your blessing. Isaac asked, My son, how did you find an animal so quickly? The Lord your God was kind to me, Jacob answered. Eto na po ako, dala ko na ang pagkain. Sabi, ang bilis-bilis mo namang nakapag-hunting. Sa sandali pa lang ang dumaan na panahon. Sabi niya, binless po ako ng Diyos. You know, deception needs the cover of more lies. May number one lie sila na siya si Esau. So may lie pa uli na costume, may lie pa uli na pagsisinungaling. And you see,
that even these people could use and misuse and abuse the name of God. Isinangkot pa ang Diyos sa kanilang panlilinlang. Genesis 27:21-29. My son, Isaac said, come closer where I can touch you and find out if you really are Esau. Jacob went closer. His father touched him and said, you sound like Jacob, but your hands feel hairy like Esau's. And so Isaac blessed Jacob, thinking he was Esau. Nagdududa na nga yung tatay. Sabi, ang boses, pang kay Jacob. Halika nga at mahipo ko ang iyong balat. At nung nahipo niya yung balat ng kambing, si Esau naman ito. At ibinigay ang pinakaasam-asam na pagpapala. Isaac asked, are you really my son, Esau? Yes, I am, Jacob answered. So Isaac told him, serve me the wild meat and I can give you my blessing. Jacob gave him some meat and he ate it. He also gave him some wine and he drank it. Then Isaac said, son, come over here and kiss me. While Jacob was kissing him, Isaac caught the smell of his clothes and said, the smell of my son is like a field the Lord has blessed. God will bless you, my son, with dew from heaven and with fertile fields, rich with grain and grapes. Nations will be your servants and bow down to you. You will rule over your brothers, and they will kneel at your feet. Anyone who curses you will be cursed. Anyone who blesses you will be blessed. At hanggang ngayon, inaangkin ng mga descendants nitong si Jacob, itong pangako na ito na sino man ang sumumpa sa iyo susumpain, sino man ang magpala sa iyo pagpapalain. Pero yung pagkakakuha niya sa blessing na yun ay sa pandaraya, sa maruming paraan. Nagdududa ang matanda, kaya sabi niya, halikan at halikan mo ako, anak. At habang hinahalikan ng anak na bunso si tatay, gusto lang palang amuyin ng tatay yung anak. Sabi niya, ang amoy ng anak kong si Esau, amoy ng mga damo, amoy ng mga parang, amoy ng mga wilderness. Talagang gusto-gusto niya yung outdoors. Pero hindi niya alam, yung damit lang na naaamoy niya, suot ng isang fake na anak. Na kunwari ay siya yung panganay. Fair ba ito? Fair ba na ibigay ang blessing sa isang nandaraya? Today's sense of fairness cannot be applied to the ways of ancient people who lived under very different contexts. Hindi pwedeng i-apply natin ang mga values, sensibilities, pag-iisip natin ngayon sa mga naganap sa mga buhay sa taong napakatagal na sa malayong oras at panahon at lugar na buhay sa ibang-ibang konteksto at mga kapaligiran. Which begs the question, why insist on applying to today's people who live in a very different context the obsolete ways of a remote, ancient culture like the culture of this family? Nung tribal pa lang, ang kanilang buhay, ang kanilang mode, hunting, gathering, very little agriculture, ibang-iba pa. Marapat ba na ang mga paggawi, pamamaraan nila noon ay sapilitang ipamuhay ngayon sa ibang-ibang konteksto? Yan ay isang magandang usapin na dapat ipanalangin, pag-aralan, at pagbulay-bulayan. Genesis 27:30-33. Right after Isaac had given Jacob his blessing and Jacob had gone, Esau came back from hunting. He cooked the tasty food, brought it to his father, and said, Father, please sit up and eat the meat I have brought you, so you can give me your blessing. Ang kawawang anak na panganay, matapos maghirap sa kanyang pangangaso, sa kanyang hunting, nagtagumpay, iniuwi ang kanyang nahuling hayop, at ito'y kinatay, inihanda, niluto, fair and square, ayon sa usapan, at pumasok sa tent ng kanyang tatay, at sinabing, Tatay, narito na po ang inyong gusto. Mangyari pong maupo kayo, at papakainin ko na ito sa inyo, at
ibigay niyo na sa akin yung blessing. Who are you? Isaac asked. I am Esau, your firstborn son. Isaac started trembling and said, then who brought me some wild meat right before you came in? I ate it and gave him a blessing that cannot be taken back. Sino ka? Abay, di wala na pang iba kundi ang anak niyong panganay, si Esau. Nangatal ang matanda, nanginig, nangatog, dahil merong napakalaking naganap na mali. Sino? Yung nandito kanina, ibinigay ko na ang pagpapalang di na mababawi. Ang tanong, why not? Bakit naman hindi mababawi? Mali naman ang pagkakabigay. May deception. Hindi ipinaliwanag kung bakit hindi pwedeng bawiin. Mga kapatid, much suffering could be caused by culture, by tradition, whether it is contemporary or outdated. Maraming pagdurusa ang tao dahil sa mga self-imposed rules, regulations, social mores, social conventions, mga kaugalian na nagpapahirap sa buhay ng tao. Bakit naman hindi pwedeng bawiin? Mali naman ang circumstance ng pagkakabigay. But in any way, mali man at tama, at itong mali naman, paninindigan na. Sabi, hindi na pwedeng bawiin. Can you imagine all the suffering that will happen just because a mistake is not corrected? Social conventions, traditions, and laws serve the interests of the majority, the normal, so-called, the powerful. Sila ang tunay na pinaglilingkuran ng mga kaugalian at mga batas. Dahil silang mga nakakapanaig, silang mga makapangyarihan sa lipunan, silang merong mga otoridad, ang gumagawa din ng mga batas na natural ay ayon, katig at mabuti para sa kanila. Yes, up to a point, traditions and laws give order to society, but it is not always fair to everyone. It usually serves the purpose of the powerful, or it only serves the purpose of the status quo para ma-maintain ang order ng society. Magdusa ka na lang kung ikaw yung nag-fall sa crack, kung ikaw yung hindi kasama sa mga normal na makikinabang sa mga batas at mga tradisyon na kamping-kampi sa mga normal, sa mga nakakaangat at sa mga may kapangyarihan. And this is what Jesus labored to correct. Jesus gave attention and importance, freedom, relief, rest, and love to the marginalized, the oppressed, the vilified, the condemned, the outcast. Nagkakaroon ng maraming outcast. Tulad nitong si Esau, magiging outcast na siya. Hindi na siya magkakaroon ng rights, kahit mali ang pagkakabigay dun sa bunsong anak. Maraming ganon sa ancient societies. Para lang sa kaayusan, magdusa ka na lang. At sino ang nag-enjoy ng kaayusan? The powerful, the favored. Itinuwid yan ng Panginoon dahil liko. Nakakapagod, nakakagulo ng isip, nakakapagpawatak-watak sa mga pamilya, mga kung ano-anong kaugalian, kaya napakaraming itinuwid ni Jesus. Mga batas na, institusyon, tradisyon ng Israel, pero yung mga yan ay itinuwid ni Jesus para sa ikabubuti ng napakaraming tao na napag-iiwanan, nakakawawa, naaapi ng sistema. But that's already moving fast forward. Going back to this family, Genesis 27:34-35. Esau cried loudly and begged, "Father, give me a blessing too." Isaac answered, "Your brother tricked me and stole your blessing." Bigyan niyo rin po ako ng pagpapala. Iniloko ako ng kapatid mo. Ninakaw na ang pagpapalang para sa iyo. Ang binlame na naman nitong tatay, hindi yung sarili niya, na makakain lang, hindi na nagsiyasat. Nagdududa na nga, hindi pa nagsiyasat ng gusto. Dahil nang ibabaw sa kanya yung kanyang appetite na gusto niyang kumain. Ang sinisi, yung anak.
Pinalaki kasi siyang spoiled ng kanyang sariling ina. Kaya ngayon, hindi siya marunong mag-take ng responsibility kahit matanda na siya. Ang binlame niya, yung anak. How about parental responsibility? Sa mga ganong uri ba ng ugali, asal at panloloko ng yung anak ay laging siya lang na may kasalanan o malaki ang pananagutan ng magulang? Sabi nga ni Balagtas, ang dapat magturong tamad na magulang ay hindi nagturo. Genesis 27:36-38. Esau replied, "My brother deserves the name Jacob because he has already cheated me twice." Sabi niya, not once, but twice. The first time he cheated me out of my rights as a firstborn son, and now he has cheated me out of my blessing. Then Esau asked his father, "Don't you still have any blessing left for me?" Talaga bang wala nang natira kayong pagpapala para sa akin? "My son," Isaac answered, "I have made Jacob the ruler over you and your brothers, and all of you will be his servants. I have also promised him all the grain and grapes that he needs. There's nothing left I can do for you." Anong klase namang magulang yun sasabihin sa anak? Wala akong magagawa, anak. Kahit alam na niyang mali ang nangyaring transaksyon. So humihingi yung anak ng kahit man lang katiting at natira at tira-tirahang blessing, the father gave the opposite. Sabi niya, magiging alipin ka ng iyong kapatid. Sa kanya mapupunta ang lahat ng mga biyaya. "Father," Esau asked, "don't you have more than one blessing? You can surely give me a blessing too." Then Esau started crying again. Esau was not asking for his brother to be disinherited. He was just asking for an extra blessing. Genesis 27:39-40. So his father said, "Your home will be far from that fertile land, where dew comes down from the heavens. You will live by the power of your sword and be your brother's slave. But when you decide to be free, you will break loose." Jacob makes it worse. Parents could will and cause their own child's doom. Pag hindi itinutuwid ng magulang ang isang mali, at nasa kamalian na yan ay may nagdurusa siyang anak, siya na ang may malaking kagagawan at pananagutan sa ikapaririwara at ikasasama ng buhay ng anak. Pinaninindigan niya, pati mali. Dapat sana ituwid niya yon. Genesis 27:41, Esau hated his brother Jacob because he had stolen the blessing that was supposed to be his. So he said to himself, "Just as soon as my father dies, I'll kill Jacob." Nakita niyo ang bunga? Namuhi si Esau sa kanyang kapatid na kung itinuwid lang ng tatay at pinirusahan yung ng lokong anak, hindi mamumuhi itong isa. Alam nyo, nakakamuhian ka lang naman pagka hindi ka nako-correct. Kaya yung mga anak natin, mga bata, mga apo, na saksakan ng likot, saksakan ng sutil, saksakan ng pasaway, nakakainisan nyo ng iba. Lalo't hindi nyo itinutuwid. Nang babasag na, nananagasa, ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, nangaabala, hindi nyo pa sinasaway, maiinis sa kanya ang lahat ng tao. Pero subukan nyo, sabukain lang isang beses yung batang yan. Sasabihin pa ng mga iba, kawawa naman yung bata. Kasi naaawa naman sila dahil sinabuka mo. Pero habang ini-spoil mo, tinarantin mo yung makulit na bata, galit na galit sa kanya yung mga tao. Pag talikod mo, gusto nilang kalmutin yung anak mo. Kung ayaw nyo ang mga anak nyo ay kainisan ng iba, disiplinahin nyo. Hayaan nyo sa inyo mainis dahil parang ang istrikta nyo kesa sa bata mainis. Gusto nyong mapamanahan ng anak nyo na maganda? Yung ang mga taong nakakasalamuhan niya ay natutuwa sa kanya, hindi yung nabubuisit sa kanya. Yun ang magandang pamana. Kaya pag ini-spoil mo yung bata, ang ipapamana mo sa kanya, yung makayamutan siya ng lahat. Kasi lalaki siyang selfish, lalaki siyang mayabang, lalaki siyang walang pakiramdam, hindi nakikiramdam sa kapwa. Anong uri ng reaksyon ng madla ang mangyayari? Hindi magandang pamana yung ganon. Parental misdeeds could divide their own children.
Pag may mga magkakapatid na nag-aaway-away, nagbabangay-bangayan, lalo sa mga property, sa mga ganyang bagay, hindi lagi, pero madalas, may pananagutan yung magulang. Nagkanya-kanya sigurong pet, nagkanya-kanyang favorite, nagkanya-kanya ng uri ng unfairness doon sa hindi paborito. Ang bunga tuloy, hindi nagmamahalan yung magkakapatid, sila naghihidwaan dahil yung hindi pantay na pamamalakad ng mga magulang nila ang nagturo sa kanila to preserve themselves and to attack the brother or the sister. Parental misdeeds could cause and perpetuate sibling rivalry and distort and destroy their child's personality. Hindi ako magsasawa na balik-balikan ang mga katuruan na ito sa dami na ng nakita kong tao na tumanda na lang at lahat, wasak ang kalooban, basag ang puso, lusaw ang utak kasi lumaki sila na hindi nila naramdaman na minahal sila o kaya ay hindi fair ang pagtanaw ng mga magulang. Akala nyo ba ang mga bata kung unfair kayo? Paborito nyo si A? Akala nyo ba hindi ramdam yun ni B? Akala ba natin ang mga bata hindi matatalino? Ramdam na ramdam nila yun. Alam na alam nila yan. Binigyan sila ng kalikasan ng capacity to survive. So naturally, they know how to survive. They will sense who their friends are and they will sense who their enemies are at young age. At napakahirap na ang tanda-tanda na hindi pa makarecover dahil sa maling pagpapalaki ng magulang. Genesis 27:42-45. When Rebekah found out what Esau planned to do, she sent for Jacob and told him, "Son, your brother Esau is just waiting for the time that he can kill you. Now listen carefully and do what I have to say. Go to the home of my brother Laban in Haran and stay with him for a while. When Esau stops being angry and forgets what you have done to him, I'll send for you to come home. Why should I lose both of you, my sons, on the same day?" Ito namang nanay na ito, ang magaling na ina. Nung nalaman niya na yung panganay niya ay gustong patayin yung bunso, sa halip na sabihin niya sa bunso niya, ay, mag-sorry ka sa kuya mo, halika i-correct natin ang mga bagay-bagay para hindi maging kriminal ang kuya mo, para hindi ka mapatay. Aba, ang sabi pa, magtago ka muna. Nag-text siguro sa kanya, Mami, anong gagawin ko? Magtago ka muna. Bala kang patayin ang kuya mo. Huwag kang papakita. Huwag kang sisipot. Sabi niya, kahit na malayo ka sa akin, sinbali na. Pag nalang humupa ang galit ng kuya mo, tsaka ka bumalik, bakit kailangang mawala kayo sa buhay ko ng sabay? Kasi alam niya, nawala na si Esau dahil sa kanilang pandaraya. Parang isa na lang ang anak niya. Sabi niya, bakit ko hahayang ikaw nakaisa-isang natitira kong anak ay mapatay pa? So ang nangyari sa nanay na ito, nawalan siya ng panganay, nawalan din siya ng bunso. At maraming mga ganyang magulang burara sa pagpapalaki ng anak. Kayo, baka may mga paborito para sa inyo ang kwentong ito. Sasabihin ng iba, Pastor, hindi naman po maiwasan na medyo matimbang yung iba. Oo nga, kasi siguro lagi kang inaabutan ng kape, kinakamot ang likod mo, nilalagyan ng katyalis sa mga eksema mo. Siyempre, matimbang ng konti yon. Pero huwag mo naman masyadong ipahalata kasi anak mo rin yung iba. Huwag naman yung harapan-harapan. Anak, narito ang tiyan ng bangus. O ikaw, eto ang kaliskis. Sa'yo yan. Ano siya? Pusa. Lagi nilang may paborito. Pag may pasalubong, isang pirasong hopya para lang doon sa kay sintang anak, yung iba wala. Alam nyo, kaya nagkaaway-away magkakapatid na ganyan, kagagawa na magulang. Dapat nga, pag nagkakainggitan, ikaw pa magsabing, hindi, mahal ka ng ate mo. Hindi, mahal ka ng kuya mo. Ganun dapat ang magulang nagbabalance, hindi yung may kakampihan pa. Mamaya yung mag-asawa na ang magkaaway kasi may kanya-kanyang kinakampihan. Hindi isinulat ang mga kwentong ito para maging dekorasyon ng buhay natin. Isinulat yan para pag-aralan at kapulutan ng aral. Through misdeeds, parents could lose their children. Napapariwara, nawawalay, may nakukulong pa, may napapatay, may nakakapatay, na hindi sana dapat mangyari o
minimize lang dapat yung mga ganon kung pinalaki ng tama. Anong kinalaman nito sa topic natin na more than one blessing to pay your most natural debt, which is love? Bakit kasi hindi nalang itinuwid yung mali? At bakit hindi hinati ang pagmamahal at pag-ibig? Dahil sa tradisyon? Dahil sa kaugalian? Itutuloy mo pa rin yan kahit hindi maganda ang resulta sa iyong buhay, kahit na naghahati sa iyong pamilya, kahit na unjust? Ang mga tunay na anak ng Diyos ay dapat mag-isip. Kaya maraming tradisyon ng Israel itinuwid ni Jesus, kahit Sabbath. Sabi niya, kung nakakabuti sa inyo magtrabaho sa Sabbath, di magtrabaho kayo. Why follow the law to the letter to the point that you are oppressed? Kanya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Romans 13, 8-14. Let love be your debt. If you love others, you have done all that the law demands. Can you imagine Paul interpreting all the laws of Israel? Sabi niya, alam nyo, ang tanging utang nyo lang sa kapwa, ang utang na ibigin siya at mahalin. Pag mapagmahal kayo, natupad nyo na ang lahat ng kautosan. Yung pala, ang lahat dapat ng interpretation at application ng kautosan, maging loving ka, considerate, and loving, and kind, and soft-hearted. Na kahit hindi ka relihiyoso, pag maibigin ka, daig mo pa ang relihiyoso. Kasi ang pag-ibig sa kapwa, ang pagmamahal, ang pinakamataas na uri ng relihiyon. Paul said it very clearly. You have done all that the law demands. In the law, there are many commands, such as be faithful in marriage, do not murder, do not steal, do not want what belongs to others. But all these are summed up in the command that says, love others as you love yourself. No one who loves others will harm them, so love is all that the law demands. Sabi niya, sari-sari ang mga law, huwag kayong magpalito sa dami. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang makiapid, huwag kang magtaksil sa asawa mo. Sabi ko, marami yan, pero isa lang talaga yan. Maging maibigin ka sa kapwa. Ibigay mo kay Juan ang kay Juan, huwag mong nakawin kay Juan para ibigay mo kay Pedro. Kasi ang pag-ibig, you don't steal from Peter to give to John. May asawa na siya, huwag mong nakawin. May asawa ka na, huwag kang magpanakaw. Dapat sa asawa mo ikaw. Sabi ko noon kasi, yung karapatan mo ay tumitigil na pairalin kung ito ay tatapak na sa karapatan ng iba. Sabi, huwag kayong magpalito. Ang dami-dami talaga mga laws. Pero ang ibig sabihin lang yan, pag-ibig. So pag ang interpretation mo sa law, ang pagsunod mo sa law, ay hindi ka na magiging maibigin, magiging baligtad pa, magiging malupit ka pa, maling-mali ka. Huwag mo nalang sundin dahil mali ang application mo. At marami mga tao masunod lang kaugalian, ang law, ang tradition, ang doktrina. Kahit sila maging malupit, gagawin nila. You defeat the purpose because the purpose of the law, the interpretation of the law, and the application of the law is only one, be loving. Love people. Yun lang ang sinasabi ng law. At nalungkot tayo dahil maraming pag-interpret at pagbasa ng law, ang bunga, hindi ka loving, di nabaligtad. So, napaka-importante. But do not love Jacob at the expense of Esau. Katulad nitong tatay, na ibigay na niya ng mali, pinanindigan. Yung nanay, mahal niya si Jacob, kahit nadayain niya si Esau. Hindi pagmamahal yon. Kasi pag mahal mo si A, pero para mahalin mo siya, nanakawin mo si B, hindi na loving yon. Dapat lagyan ng balanse. Mamahalin kita hanggang hindi ko kailangang mangmuhi sa iba. Bibigyan kita hanggang hindi kailangang nakawan ko ang iba. Yun ang love. Hindi yung love kita, let's hate the others at tayo nalang mag-enjoy sa buhay. Ang linaw-linaw ng interpretation ni Paul sa Romans. Ephesians 5:21-33. So let's bring home the issue of love very close to our hearts. Honor Christ and put others first. A wife should put her husband first as she does the Lord. Ito yung may ibang reading na submit to your husband. So inaalipin ka na, binubuhusan ka na kumukulong tubig, tinutusok ka ng aspile, yes ka pa rin ng yes dahil submit. Of course not. That is not the meaning of that. Ang sinasabi ng submit is put the interest, very especially the honor and dignity of your husband above yours. So ang talagang matinong reading nung submit to your husband,
Huwag kang gagawa ng nakakapagpasaya sa'yo pero nakakasira ng dangal ng iyong asawa. So kung ayaw ng asawa mong lalaki na pakalat-kalat ka, pagulong-gulong, pakembot-kembot sa lansangan, manahimik ka sa bahay, yun ang ibig sabihin ng submit to your husband. Hindi ibig sabihin na alilang-alila ka, alipin na alipin ka, aping-api ka, submit pa to your husband. Ang ibig sabihin, submit to your husband in area of your chastity and dignity that nothing that you will do will destroy his honor. Yun ang enlightened meaning noon, hindi yung ginugulpi ka na, payag ka pa kasi submit to your husband. A wife should put her husband first as she does the Lord. A husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave his life for it. So each husband should love his wife as much as he loves himself. And each wife should respect her husband. Yun ang ibig sabihin ng submit to your husband, respect. At ito, very clearly in terms of sexuality and morality, respect your husband, submit to his dignity. Isurrender mo sa kanyang dignity ang mga iba mong hilig at gusto sa buhay. Pero, exchange yun. The wife submits to the husband in terms of chastity and cleanliness and holiness, but the husband loves the wife as his own body, as Jesus loves the church. Hindi yung pareho lang kayo nagtrabaho maghapon, pagdating sa bahay, si wife lang lahat-lahat. Siya pa ang mamamalengke pagkagaling sa office, magkakaliskis ng isda, magluluto, maghahain, pagkatapos magliligpit at maglalaba at mamamalansya para sa isusuot yung bukas. Tapos ikaw nanonood ka lang ng TV. Hindi yun love. Kailangan tinutulungan mo, lalo hindi mo naman nabibigyan ng maraming pera para meron siyang mga katulong. Sabi, dapat ikaw ang tumulong, husband. Ano ka, si Emperor Caligula? Ang liit-liit naman ng sweldo. Tapos among-amo. Dapat fair. Yun ang sinasabi nitong verses na ito. Yan ang love in action. Na hindi ako magpapahinga at your expense. Hindi ako magpapakaginahawa na ikaw lang ang napagod. Love your partner. Yun ang ibig sabihin. Respect your partner. How many partners hunger for love? Gano'ng karaming wives, or sometimes husbands, may mga lihim na kinikimkim na sama ng loob at hinanakit kasi ang feeling nila, hindi sila minamahal enough. Hindi naaalala ka nila mga birthday. Yung ba namang wife mo, birthday, re-regaluhan mo ng rice cooker. Pagkain mo rin ang lulutuin niya doon sa rice cooker na yon. Dapat pagka-regalo kay wife, pang personal, hindi vacuum cleaner. Para sa buong pamilya yun Kunwari pa, birthday gift. Bumili ka lang ng gamit sa bahay, itinapat mo sa birthday niya para ka makatipid. Kailangan pang kanya talaga. Yun ang maraming mga wives hindi lang kumikibo kasi nahihiyang kumibo. Iniisip nila parang hindi naman dapat kumibo. Pero hindi sila kontento sa pagmamahal ng husband. So, makiramdam ka naman. Akala mo kung sinong prinsipe tonyoso na ikaw si lover boy of the world. Yun naman pala ay ang asawa mo ay lungkot na lungkot. Kailangan makiramdam. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Ang linaw ng turo, don't be hard on your children. Kung ang talent nila talagang pang 10th honorable mention, huwag nyo nang pilitin maging valedictorian. Don't be hard on your children. Siyempre, meron namang 10th honorable mention, baka 11th pa nga. Kung yun ang assignment niya sa buhay, best na naman niya, ginawa na niya, huwag niyong pilitin. Mga nanay-nanay naman kumisa, sila ang nagko-kompetisyon, yung mga anak ang props. So, importante, love your children. Many parents are not aware of this, but many children hunger for love. Ang daming anak, ang assessment nila, hindi sila mahal na magulang. O hindi sila mahal enough. Although yung magulang, akala nila hero na sila, na minahal na nilang todo, pero sa perception pala ng anak, hindi. Dapat makiramdam. At dapat humanap tayo ng mga senyales. Ang anak pala natin ay nagmamakaawa, namamalimos ng pag-ibig ng magulang. Exodus 20, verse 12. Respect your father and your mother, and you will live long in the land that I am giving you. And in so many words and many other verses, love your parents. Children, love your parents. Para yung first half of our lives
Our parents are the ones doing the loving most of the time. Pero dapat yung second half of our lives, we are doing the loving. Nagpapalit ng role ang anak at magulang. Habang bata pa ang magulang, siya ang nagmamahal ng todo-todo sa anak. At pag tumanda na yung magulang, yung anak naman ang nagmamahal ng todo-todo sa kanya magulang. Gaano karaming magulang ang hindi lang kumikibo, pero sa kanilang panukat, hindi sapat ang pagmamahal sa kanila ng kanilang anak. Hindi sapat ang pagpaparamdam at pagpapakita, lalo't nagkaroon na ng asawa at sarili ring mga anak, halos ay malimot ang magulang. A lot of parents grow old, sail into their sunset years, sad, hungry for love, especially at old age. Love your parents. That is a very clear teaching of Scripture. Huwag makalimot. Di lang dahil may sarili ka ng asawa at mga anak, ay ipapaisang tabi mo na ang iyong role to love your parents. Lalo ko ang magulang nyo'y nabawasan na sa makabilang buhay ng isa na lang yun natira. Mas sensitive yun, mas malulungkutin, mas maramdamin. Kailangan mas dadagdagan ang ating pagpapatunay at pagpaparamdam ng ating pag-ibig. Matthew 5:43-48. You have heard people say, love your neighbors and hate your enemies. But I tell you, love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people, and He sends rain both for the ones who do right and for the ones who do wrong. If you love only those people who love you, will God reward you for that? Even tax collectors love their friends. Even bad people love their friends. If you greet only your friends, what's so great about that? Don't even unbelievers do that? But you must always act like your Father in heaven. Pag sinabi kasi sa Bible nung araw na tax collector, ibig sabihin sinner or bad, it doesn't follow ngayon na yun ay ganun din. Maraming tax collectors na honest. Pero ang ibig sabihin ng original language na yan ay bad. So sabi, kung masamang tao nga maibigin sa mga nagmamahal sa kanila, edi kung ang mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, walang kang pinagkaiba. Pero dahil anak ka ng Diyos, dapat nahigitan mo yung ginagawa ng mga karaniwang tao. Yung kaaway mo, mahalin mo rin. Nakita nyo, love your neighbors. At extreme pa nga love your enemies. Mga kapatid, if the Bible tells us that we should love our enemies, what is your excuse not to love your parent, your child, your brother, your sister? Kahit nga enemy, pinapalove di lalo naman yung ating mga kapamilya. Utos at privilege. Give people what you owe. Magulang, habang bata pa inyong mga anak, you owe them the love. Mga anak, pag matanda na ang inyong mga magulang, you owe them the love. Lumilipat ang ating papel. Romans 13:7-8. Pay all that you owe, whether it is taxes and fees or respect and honor. Let love be your only debt. If you love others, you have done all that the law demands. Kung ikay relihiyoso pero hindi maibigin, mas mainam pa ang hindi relihiyosong maibigin. Daig ng maibigin ng relihiyoso. Paano na kung spiritual ka na, maibigin ka pa? Yun ang napakaganda. Loving is high religion. Mark 12:31, the second most important commandment says, love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. No other religious doctrine or practice is more important. Love is duty and privilege. Breaking one sacred duty to love breaks people's hearts, and they leave deep wounds that almost never heal. Wounds that only Jesus can heal. Kaya marami mga tao, mature na dapat ang edad, pero immature pa ang emosyon. Kasi hindi nakatanggap ng sapat na pag-ibig ng bata pa. Kaya buong buhay, naghahanap ng pag-ibig. When love is deficient, especially in childhood,
People embark on a lifelong quest for love, for the so-called blessing, for approval, attention, for admiration, and even desire. Kaya may mga taong kinakarir na maging sobrang kaakit-akit kasi may kulang sa kanilang kalooban na sa tingin nila mapupuno lang pag may naakit sa kanila. Merong sobrang gustong mag-achieve kasi kailangan nila ng admiration. Kasi siguro nung lumalaki sila, walang nag-admire. Baka nilait-lait pa at binasubasura ng sariling magulang. Kaya pagtanda, habol na maka-cover up at makapag-make up, gagawin ng lahat, pahihirapan ng lahat at ang sarili para mag-achieve, para may humanga. Even this very, very tiring quest for excellence could be a cry for help. Kaya kanya-kanya nang gawa ng gimmick para mapansin, para mapuri. Kasi kapos nung bata pa. You see mga magulang, pag nagkulang tayo sa pag-ibig, pagmamahal, pag-aruga, pagbigay ng attention, pagpuri sa ating mga anak, sa tamang paraan, pagkulang doon, buong buhay, hinahanap nila ang kapalit at katumbas nun. To the point that some of them make clowns of themselves, just trying to win the approval and if possible, the admiration of the world. And if you cannot be approved or admired, at least you should be desired. Kaya yung mga iba talagang halos kalakalin na lang ang katawan para maging kapansin-pansin dahil yun na lang ang paraan nila para makatawag ng positive attention. Pero nabibigo pa kasi negative attention pa madalas ang napapala. Napakalaking karukhaan, kahirapan, kasalatan, yung hindi ka namahal. Lalo nung maliit ka pa. Kaya patuloy ang paalala natin sa mga magulang, mga tiyo, tiya, mga lola at lolo, mahalin nyo, pero disiplinahin, turuan ng tama, turuan maging responsible ang mga bata. Ang pagkukulang natin habang maliit pa sila ay halos hindi na mapapalitan pa buong buhay nila. And they live broken lives, chasing one rainbow after another, working so hard to be admired, to be accepted, and if possible, to be loved. Halos mamalimos ng pag-ibig, halos bumili ng pag-ibig, kasi yun ang kulang. Malaki ang pananagutan ng mga hindi nagmamahal sa mga bata. At kung tayo naman yung lumaki na, hindi tayo namahal, hindi mo na maibabalik ang panahon. So tama na ang dramang bukid, hindi mahalin mo sarili mo. Magpakatino ka, magpakaayos ka, at maging mapagmahal ka sa iba, hoping na masuklian din naman ng tamang pag-ibig, ang iyong pag-ibig. Patawarin na yung mga namayapan at namatay na at nagtandaan na nagkulang sa'yo, kasi baliwala, sayang lang kung patuloy kang mabubuhay sa paninisi, sa galit, sa puot, sa panghihinayang, kasi hindi na yun maibabalik. Ang dapat ngayon, kung ano man ang kulang sa iyo noon, kuhanin mo sa Panginoong Jesus. At kung ikaw ay mabiyayaan ng taong magmamahal din sa iyo, edi salamat. Pero hindi mo kailangan to cheapen yourself just to get attention and just try to buy love. But be the person that is worthy of God's love. And the way to be worthy of God's love is to be loving to others. Because what we do to others, we do to God. Spouse, love your partner for all the love he or she lacked from his family or in his or her childhood. Kayong may mga asawa na, alamin nyo naman ang pinagmulan ng inyong asawa, paano siya naging bata, anong naging buhay niya, at kung makita nyo kulang na kulang sa pag-ibig siyang natanggap, kayo magpuno kasi kayo ang partner niya sa buhay. Kaya sabi ng isang popular line sa isang movie, mahalin mo ako para sa lahat ng hindi nagmahal sa akin. It's a very tall order, ha? Nasingilin mo sa isang tao lahat ng utang sa'yo ng mundo. Pero kung ikaw ang nagmamahal sa kanya, punan mo ang lahat ng kulang at hindi niya natamasang pagmamahal. Children, love your parents for all the love they missed from their own parents. Alam nyo nga ngayon ang mga magulang, paluwag ng paluwag, nagiging more and more indulgent. Kaya pag bumalik ka sa family tree, yung tatay mo ang higpit sa'yo, pero yung lolo mo siguradong mas mahigpit pa sa tatay mo kaysa mahigpit yung tatay mo sa'yo. Pabalik ng pabalik yan. Kaya mga tatay, nanay din natin,
Minsan, biktima rin sila ng mga pamilya nilang hindi sila minahal ng ganap o kaya ang pag-express sa pagmamahal, hindi tumpak. Dinaan na lang sa palo, dinaan sa disiplina para makakreate ng character, pero walang balance. So sometimes we blame our parents for not loving us enough, but the point is, they too were never taught by their own parents to be loving. Lahat tayo biktima ng mga pagkukulang ng iba. But let us not have a victim's attitude and a victim's sentiment na para tayong laging biktima at kawawa. We are victorious in the Lord. And the Lord Jesus can fill us for all that we never had. Kaya napakahalaga na magkaroon ng napaka-personal na relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo dapat na magdrama sa mga hindi natin natanggap noon dahil marami pa tayong pwedeng tanggapin from God and from God's people. If only God's people would obey the teaching of God to be loving. Tama na ang pagdadrama sa mga nakaraan. Patawarin na ang lahat. Move on because it's the only way to be free. Parents, love your children for all others who will not love them. Ang isa sa mga pinaka-bumabasag sa puso ng magulang yung anak mong pinalaki, minahal, magkakaroon ng asawang pabaya, magtataksil sa kanya, aabusuhin siya, kakawawain siya. Ang sakit sa magulang nun. Kaya mahalin nyo na ang inyong mga anak kahit wala pa silang mga asawa dahil hindi tayo nakakatiyak na mamahalin talaga sila ng papakasalan nila. Siyempre, sa wedding day, nagmamahalan niya, nagsusubuan ng cake. Mamaya, nagsasampalan ng cake yan. Pagdating ng panahon, kung may cake pa, baka yung patungan na lang ng cake ang ihagis. Ang mga sweetie-sweetie pie, labing-labing na mga sumpaan sa kasalan. Nawa, matupad. Sabi nga ng mga bata, good luck na lang. Kaya dapat, mahalin natin ang mahalin habang nasa poder natin. Kasi pag pinawalan na natin, hindi natin nakakatiyak tayo na mamahalin nga sila ng iba. Nung pagtitiwalaan nila. Love your brother and sister for the others who will not love him or her. Sabi ni Esau, Father, do you have only one blessing? Ang ganda ng tanong. Ang liit-liit ba ng puso nyo na wala ng ibang laman para na lang kay Jacob? God gives you a heart that is more than big enough to love more. Pag ang puso natin ay nakasuko sa Diyos, pinapalaki ng Diyos para marami magkasyang pag-ibig, na kahit mahal mo yung nanay mo, meron pa rin enough para sa tatay mo, meron pa rin para sa kapatid mo, para sa asawa mo, para sa anak mo. Hindi yung nung nag-asawa ka, yung asawa mo na lang minahal mo, nilimot mo na yung magulang. Our heart, when submitted to God, is big enough to love everybody that we should love. And you should not steal from Peter to give to John. Huwag niyong mamahalin ang nanay niyo at the expense of your asawa. Huwag niyo ring mamahalin yung asawa niyo at the expense of your nanay. May kanya-kanyang assignment na pag-ibig yan. At kung aata-ataduhin natin yan at bibigyan ng kanya-kanyang parte, lahat yan ay sapat. Dapat marunong ka lang magplano at marunong ka mag-isip.